Healthy Sabado po sa inyong lahat mga kapuso. Isang oras na naman po ng masaya at makabuluhang kwentuhang pangkalusugan ang ating pagsasaluhan. At umpisahan na po natin. Ang isa po nating kapuso, umabot ang timbang ng 176 pounds. Kaya naman siya'y binuli. Pero siya'y nagpursige para sa kanyang fitness journey. I make sure na healthy muna yung kinakain ko bago ko i-reward yung sarili ko sa mga ganun. Game na game din ang mga nanay para sa mga dance workout. Bawas stress na, bawas timbang pa. Iwas sakit pa ng balakang at kasukasuan. Dito sa kapuso natin na nakilala, ang pangalan po niya ay Christine. At naku, kakamustahin natin siya dahil tinubuan po siya ng singlaki ng kamatis napigsa sa kanyang kilikili. Ano nga ba ang kanyang lagay ngayon? Dahil sa pigsa ko po, lagi ako nakataas yung kamay kasi nangangawit at nangangalay po siya. At tulad din ba kayo ng makeup vlogger na si Leticia na tinubuan ng matinding tigyawat sa kanyang mukha? Alamin ang solusyon dyan. After mag-wash ka ng mild soap, papahid mo yung gamot na yon. It's also good to put moisturizer na oil-free. And speaking of Dr. Jean, abangan dahil mamaya makakasama natin siya para sagutin ang inyong mga ipinadalang katanungan sa ating Facebook. Kaya dyan. Welcome back sa Pinoy MD, and as promised, eto na ho ang mga ipinadala ninyo sa aming katanungan sa Facebook na sasagutin ni Dr. Jean Marquez. Good morning, Doktora! Good morning, Connie! Ano nga ba ang mga tanong na pinadala ng ating mga kapuso? Eto na, Doktora! Ang tanong, ang stretch marks ba sa tiyan nang nagbuntis, kusang nawawala? Nako, yan po ang tanong ni Mayan Ikal. Alright, man. Thank you sa iyong katanungan, no? Actually, ang stretch marks, nangyayari yan kapag sobrang na-stretch yung ating balat, tapos nagbe-break yung tinatawag na collagen and elastic fibers na nagbibigay tibay sa ating skin. Nag-uumpisa yan as redness lamang, no? Na mga mahaba na lines, no? Napapansin mo yan. Later on, biglang namumuti, nagiging light pink, and then nagiging whitish na, tapos nagkakaroon na ng lubog. Kapag naglubog na ito, scar na yon na tinatawag, no? So, ang stretch marks is a form of scar na hindi kusang nawawala, no? Just like any other scar. So, ang kailangan talagang gawin dyan is to do some treatments to improve or to stimulate collagen and elastic fibers para bumabaw ito. And of course, may mga treatments din na makaka-improve ng color nito. May mga repigmenting treatments para bumalik yung dating color nito. Pwede bang uminom ng collagen, Doktora, ang mga buntis? Yan naman ang tanong ni Lengaleng. Kapag ang babae nagbubuntis, we should really be careful kung ano mga iniinom niya. Whether it's a medicine or a supplement, no? And just like collagen, no? Collagen is a good supplement. It is protein, no? Nakakatulong siya sa ating katawan, no? Sa firmness ng balat, no? Sa joints, sa skin, and of course sa hair, no? Yun nga lang, not all collagen are the same, no? May mga collagen in powder form, in capsule, at iba-iba ang tinatawag na bioavailability niya and safety, no? Depende kung anong hinahalo dun sa collagen protein. May mga iba kasi nahaluan na rin, no? Kung kaya't kapag ganitong nagbubuntis, mas the best po talaga na itanong nyo lahat ng iinumin nyo sa inyong OB-gynecologist para masigurado na safe ang inyong mga anak. Totoo ba na nakakaitim ang paghihilod? Mula naman yan kay Lindsay Monfort. Kapag ikay naghihilod, ang ginagawa mo actually ay tinatanggal mo ang upper layer of your skin. And of course, tinatanggal mo rin yung natural oils ng iyong skin. Kung kaya't ang nangyayari, nagda-dry ang skin and nagiging prone ito to irritation, no? Kapag halimbawa, naglagay ka ng mga pamahid, mas mabilis ka ngayong mai-irritate. Kapag natamaan ka ng dust, mas mabilis ka mangangate. And of course, kapag naarawan ka, mas mabilis ka ring mangingitim. So, hindi totoo na kapag ikay naghilod or nagkuskus ng husto, maglalighten ng iyong skin. In fact, the opposite will happen. Lalo itong mangingitim, lalo may irritate, lalo mangingitim, and posible pa itong kumapal, no? So, kung ang gusto mo ay mag-lighten ng iyong skin, kung kaya't hinihilod mo, may mga pamahid naman na para ma-improve yung itsura ng iyong skin. At papaano naman daw minamanage ang sugat kapag may diabetes, Doktora? Yan naman po ang tanong ni Meryl Abby Bernardo.
ang mga diabetics actually are prone to develop slow-healing wounds or non-healing wounds, no? Because of poor circulation, particularly dun sa kanilang mga paa, and of course because of nerve damage, no? Hindi sila masyado nakakaramdam sa kanilang mga paa or sa kanilang mga balat, no? Kung kaya't prone sila to develop wounds, no? So ang unang-una na pwede mong gawin, how to clean the wound, no? It's very, just like an ordinary person, no? You clean it with saline solution, salt and water, and of course put antibiotic creams or ointments, and of course cover it, no, with gauze, no. Kapag nagnanana, baka kailangan ka ng bigyan ng oral antibiotics na dapat i-prescribe ng iyong doktor, no. And of course, what's the most important thing is to manage the blood sugar, no. Dapat ibaba yung blood sugar na yan para maiwasan na yung further infection, and of course para maghilom na mas maganda yung iyong balat, no. So important talaga that you go to a diabetologist that who can really manage your blood sugar levels. Ito doktora, tignan mo. Ano daw ba kaya yung tumubo sa binti ni Aramina Almojera Makalutang? At papaano raw kaya ito gagamutin? Kapag tinitingnan ko ito, mukhang may mga pangingitim dun sa bandang paa. Hindi natin alam if this was caused by actually a previous eczema, kung kaya't pulang nangingitim na yung binti. And at the same time, may mga nakikita akong pamumula at pangangapal dun sa ibang areas ng iyong binti, no? Na mukhang asthma of the skin or eczema or contact dermatitis or irritation from something na pinahid mo, no? So napaka-importante talaga na pumunta ka sa iyong doktor kasi hindi lang lamang namin titingnan yung area na yan, kundi i-examine natin yung buong balat mo, no? Kung meron pa sa ibang areas ng katawan, doon natin malalaman kung ano talagang klaseng sakit ito. And of course, we will ask you a lot of things. Ano yung pinahid mo? Paano ito nag-umpisa? Makatiba ito, no? So, marami tayong pwedeng isipin. Pwede rin natin isipin na meron kang tinatawag na stasis dermatitis, kung kaya't nangingitim yung binte, no? Kung yan yung poor ang circulation, no, dun sa may bandang paa, brought about by varicose veins. So we have to examine too kung meron kang tinatawag na varicose veins, and at the same time, meron ka ring eczema. So go to a dermatologist para mas magabayan ka ng husto. Ayan, maraming salamat, Dr. Jean, sa pagsagot sa mga katanungan sa ating Facebook. At syempre, wag po kayong aalis dahil magbabalik pa rin ang Pinoy. Kili-kili reveal? Game si Christine Jan. Pero wala raw kasi talaga siyang choice dahil ang kanyang kamay hindi niya raw maibaba. Ang kanya kasing kili-kili, tinubuan ng pigsa na singlaki ng kamatis. Anyari? Nito lang Pebrero, sinubukan ni Christine ang do-it-yourself wax na nakita niya online. Tsaka niya ito ipinahid sa kanyang underarm. Sobrang effective po kasi nabubunot po, tsaka yung dulo po, di ba po may white yun, nakukuha po siya. Pero ang inakala ni Christine na glow up ng kanyang kilikili, naunsyami. Nawala man kasi ang buhok sa kilikili. Napalitan naman ito ng isang butlig. Ni! Nag-wax po ako noon. After 1 hour po, nabasa ko po siya. After 2 days, yun po may tumubo na po siyang butlig. Tapos yun hanggang sa lumaki ng lumaki. Tapos wala po siyang mata. Hanggang ang nagsimula lang sa maliliit na butlig, lumobo na tila malaking kamatis. Nahirapan po ako sa pagtulog kasi lagi nakatihaya, and then yung pagliligo ko po, tsaka pag nagpupups po ako, yung paghugas po. Dahil sa pigsa ko po, lagi ako nakataas yung kamay kasi nangangawit at nangangalay po siya. Mga kapuso, ingat po tayo sa pigsa. Naku, lalong-lalo na ho ngayong panahon ng tag-init. Alam nyo kasi, ang ating kapuso na si Christine recently nagkapigsa. Pero iba ang duda ni Christine sa dahilan kung bakit siya nagkapigsa. Alam nyo, sabi niya, duda niya raw nung kanyang pagkatapos mag-wax ng kanyang leki-leki o kanyang kilikili at binasa niya agad ang posibleng dahilan daw ng kanyang pagkakaroon nito. Ang tanong, posible nga bang yan ang dahilan ng pagkakaroon ni Christine ng pigsa? Teka ha, I see you're raising your hand there, Doc. Sige nga, Doc, totoo ba? Natanggal yung hair follicle and then open pore o open pores. Yung open pores na yun yung pwedeng daanan ng mga bakterya. So once nag-gain ng entry yung mga bakterya, ang sunod na doon ay infection. Lalo na kapag mahina yung immune system ng pasyente.
Dahil na impeksyon, kailangan na raw itong isang guni sa eksperto. Kapag hindi siya pumutok ng kusa at fluctuant na yung bukol, yung piksa, pwede nang gawin yung procedure na tinatawag nating incision and drainage, yung bubutasin para lumabas yung nana. Nito lamang March 8, sumailalim si Christine sa operasyon para mawala ang kanyang pigsa. Nung hiniwa po, wala po ako naramdaman. And then yung pinapalabas na po yung mga nana, yun po sobrang sakit. Sumisigaw na nga po ako and then muntik na po ako mahimatay nga sa sobrang sakit. At matapos ang kalahating oras, sa wakas, carry na raw niyang maibaba ang kamay. Magaan na po yung pakiramdam ko pero may masakit pa po siya, makirot po kasi ramdam ko po yung hiwa. Nito lamang March 8, sumailalim si Christine sa operasyon para mawala ang kanyang pigsa. Nung hiniwa po, wala po ako naramdaman and then yung pinapalabas na po yung mga nana, yun po sobrang sakit, sumisigaw na nga po ako and then muntik na po ako mahimatay nga sa sobrang sakit. At matapos ang kalahating oras, sa wakas, carry na raw niyang maibaba ang kamay. Magaan na po yung pakiramdam ko pero may masakit pa po siya, makirot po kasi ramdam ko po yung hiwa niya eh. Pero hindi pa pala rito natatapos ang kalbaryo ni Christine. Bukod kasi sa patuloy na pag-inom ng mga gamot, mahalaga rin daw na linisin niya ang sugat araw-araw. Kung pipis and gentle lang, gentle squeezing lang para matulungan yung pag-drain ng mga remaining pus doon sa sugat. At isang linggo matapos ang operasyon ni Christine, Update sa likiliki mo te. Since lagi niyong hinahanap yung kilikili ko, so ipapakita ko na siya. tuluyan ng naghinom ang sugat niya sa kanyang kilikili. Ito na kilikili ko. Remove ko lang yung beautify. Ayan. Ayan. Diba super dark yung after my surgery ko? Ito na siya ngayon. Gumaling man, nag-iwan naman ng marka o peklat ang malakamatis na pigsa sa kanyang kilikili. Ito raw ang nagsisilbing paalala sa kanya na maging malinis sa sarili para makaiwas sa anumang impeksyon. Ayon pa kay Doc Rolly, nangyayari talaga na nagkakapigsa ang tao. Simple lang ang sikreto para maiwasan ito, maging malinis sa katawan. Dapat maligo palagi, lalo na kapag kami ginawa kang activity, pinawisan kang maigi, rest lang ng konti, then shower para mabawasan yung bacteria sa skin mo na pwede mag-cause ng infection. Yung mga home remedies kalimitan, warm compress, yung pagdadampi ng maligamgam na bimpo, and then kung anong available na antiseptic makakatulong, yung pinaka-ideal sa lahat talaga ay consult a doctor. Gagawin ko po yung pag-wax pero hindi ko na po siya babasahin agad-agad. Taas kamay ang mga ayaw magkapigsa. Laging tandaan, para hindi magkapigsa, linis-linis ng katawan, hindi lang pag may time, pero all the time. Taon-taong sumasali sa school pageant noon si Micaela, pero lagi siyang thank you girl. Tukso ng ilan, di niya masungkit-sungkit ang corona dahil sa kanyang timbang na umabot na kasi sa 80 kilos. Nasa elementary pa lamang si Micaela pero ang kanyang waistline nag-29 inches na. Sabi nila malaki talaga akong bulas ever since. Meron akong bad eating habit na lagi akong mahilig sa fast food, mahilig ako sa chips, mga maaalat na pagkain. Dahil sige ng sige sa pagkain, pabigat ng pabigat rin si Micaela. Pero dahil bata pa at bilugan, marami daw noon ang nakukyutan sa kanya. Simula bata pa lang ako, hilig ko na rin po talaga na, ayun, mga napapanood kong artista sa TV, na ayun, parang gustong-gusto ko sila nakikita. Parang iniisip ko, balang araw gusto ko maging artista or anything na makikilala man lang ako. Hanggang sa sumali nga siya sa school pageants. Grade 7 ako. Tapos hanggang grade 10, sumali ako ng Binibining Nutrition. Taon-taon ako sumasali ng Binibining Nutrition that time. Kahit na sinasabi na sali to ng sali, di naman nananalo, ang taba-taba. Kasi ganun yung mga naririnig ko. Kahit isang beses hindi ako nanalo dun.
Kaya si Micaela nag-stress eating at bumigat na nga siya ng 80 kilos o nasa 176 pounds. Overweight ito para sa kanyang taas na 5'5". Dito na lubusang naapektuhan ang kanyang kalusugan. 4th floor kami noon. Kailangan ko umakyat from sobrang hingal na ako. Minsan, unang floor pa lang hingal na ako, hirap na ako. Then, napapansin ko noon, every time na makikipag-usap din ako sa tao, nararamdaman ko yung pagod. So, ayun, nakita ko sa sarili ko na nahihirapan na ako. Taong 2018 nung maengganyo daw si Micaela ng kanyang mga kaibigan na mag-workout. Pero ang kanyang pagod sa gym ay napalitan daw ng labis naman na pagkain. Kaya si Micaela kinailangan pa ng wake-up call. After namin mag-gym, minsan sasalisin na ako, pupunta na ako sa fast food, kakain ako after gym. O kaya after gym naman, napakadami yung kakainin ko. So parang baliwala din ginagawa ko talaga. Natatakot ako dumating sa point na magkakaroon ako ng baby, hindi ko mabubuhat. Magkakaroon ako ng family, hirap akong tumayo, hirap akong lumakad kasi nga hindi ko na nakontrol yung sarili ko from the very start. Kaya ang mga nakalipas na buwan, ginawa ni Micaela na chance para mag-glow up. Ang dating sawi sa pageants, ngayon, palaban na ang korba. Mula kasi sa 80 kilos, down to 50 na lang siya. From 35 inches, 25 inches na lang ngayon ang kanyang waistline. Normal na rin ang kanyang body mass index o BMI. Ayon kay Micaela, sa halip na pigilan ang sarili na kumain, inaral niya ang kanyang calorie intake. So yun po, I search ko ano yung mga food na high in volume na pwede kong makain na mabubusog ako, mafufull ako. I make sure na healthy muna yung kinakain ko bago ko i-reward yung sarili ko sa mga ganun. And kung kumain man ako ng gusto ko, limit na lang din. Ang kanyang paboritong menu, pan-fried chicken na may kasamang salad at prutas on the side. Ito po ay chicken breast. Lean meat lang po siya and good source of protein po. Online tutorials naman ang kanyang naging guide para sa kanyang workout from home routine. So ayun, Monday to Saturday nag-workout ako. Minsan Sunday lang yung rest day ko. Nag-jumping rope ako. Tuwing umaga nang gumigising ako 7 a.m. So sinabi ko, kung hindi ko kayang disiplinahin yung sarili ko, walang mangyayari sa akin. May time na gusto kong huminto, pero sinasabi ko na lang sa sarili ko na kaya mo yan, ganon. Tiyaga lang, hindi naman minamadali yung mga bagay. Take your time lang. At pansin din daw ni Micaela ang malaking pagbabago sa kanyang kalusugan. Ay, mas nagiging productive na ako sa isang araw. Dati kasi pag nag-aayos ako ng kwarto ko or naglilinis ako, pagod na pagod agad ako, kaya hindi ko talaga natutuloy. So every time na may lakad na, kaya ko na makipagsabayan na lakad doon, lakad dito, okay na ako, hindi na ako hinihingal. Pero kahit na bawasan na ang timbang, ayaw pa rin niyang magpaawat dahil simula pa lang daw ito ng kanyang fitness journey. Ang target niya ngayon, muscle toning. Kapag ang bagay pinaghihirapan mo, magiging madali ang buhay mo in the future. Pero kapag binaliwala or iniisi-isi mo lang yung mga bagay ngayon, in the future, mahihirapan ka. Pakinggan mo lang yung sarili mo. Tama ba yung ginagawa mo? Nag-work ba yung ginagawa mo? So, kung even small progress, please lang pagkatiwalaan mo kasi nga wala po talagang magic. Pagdating sa pagbabawas ng timbang, imbis daw na sabihin mong one day aayos din ang aking pangangatawan, bakit hindi mo na raw ngayon simulan ang day 1? Mula sa sikat na mga celebrity. Ito na ang lagi kong ginagamit. Oh my God! Oo nga! Hindi mo alam! Kilalang cartoon characters. So this is the finished look. Hope you guys like it. At aba, pati ako, kayang-kaya raw gayahin ng makeup transformation vlogger na si Leticia.
Pero kung minamani-mani lang niya ang tila pagpapalit-palit ng itsura, ang sarili niyang muka minus the makeup, hindi na raw matransform. Sis, what happened to you? Dagdag kasi ito ng red and dark spots dahil sa kanyang mga tigyawat. Yung parang nagnanana siya, gano'n, ang sasakit. Taong 2014 daw na magsimulang mag-post online si Leticia ng kanyang makeup transformations. Kasi na-inspire ako dati kay Michelle Phan. Tsaka kay Paolo Ballesteros. Na-curious talaga ako kasi nabibilib talaga ako kung paano nila ginagawa yung mga gano'n. Parang magic. Mrs. Jasmine is all about, eyeliner. At yung contour niya. Hanggang ang kanyang subscribers umabot lang naman ng 3 million. Pero hindi lang daw niya kayang magicin ang pakinisin ang kanyang mukha. 18 years old daw si Leticia nang nagsimula siyang magka-acne breakout. Pumunta ako sa derma, binigyan ako ng mga pahit-pahit, iinumin, ganyan. Wala pa rin epekto. Tapos hanggang may binigay siyang parang Accutane ata yun, parang isotretinoin, yung para talaga sa tigyawat talaga. Ayun, tinake ko siya ng 3 months, o tama 3 months. Umunti yung tigyawat ko, kuminis ako noon, pero tinigil ko na naman. Dumami na naman. Talaga namang naging very challenging para sa kapuso nating si Leticia ang pagkakaroon niya ng severe acne sa mukha. Kaya naman sinimplihan niya lamang ang kanyang skin regimen into 3 steps. Ito po yun ha, wash, tone, and of course spot treatment. Pero dahil sa pandemya, mask ni naman ang naging kanyang kalaban. Dito sa may jaw area, dito ako laging tinitigyawat na ngayon kasi nagmamas. Habang tumatagal yung mask sa aking mukha, parang dumidikit yung chemical dun sa mask, sa balat. Parang nafe-feel ko po na parang nangangati siya, ganyan. Tapos may tutubo ng tigyawat. Ang acne posibleng namamana dahil sa hormonal changes o di kaya sa pagkain ng matatamis o yung mataas sa glycemic index. Pero nagkaroon din ng acne breakouts ang marami nitong nagkapandemya dahil sa stress, kulang sa tulog o dahil sa pagsusuot ng face mask o yung tinatawag na maskne. Ang nangyayari kasi kapag tayo nag-wear ng mask dun sa covered areas ng mask ay doon actually nakukulob o naiipon or natatrap ang sweat, oil, and of course dust. Pwede mag-grow ang bacteria and also pwede rin itong mag-clog sa pores which can actually cause acne breakouts. Okay. Hi, Sha! Hello po, Doc. Palaging nagkakatigyawat ako pag nagmamas. Ano po yung maire-recommend nyo pong skincare na mababawasan po niya yung paglala po talaga ng breakouts? I recommend that you use actually like mga benzoyl peroxide creams, no, or mga clindamycin gels, no. A combination of that, no, or pwede ka na rin mga erythromycin solution or mga clindamycin solution, so pwede rin yun. So, ang gagawin mo lang is before putting your mask, no, gagamitin mo yung mga gamot mong yon. After mag-wash ka ng mild soap, papahid mo yung gamot na yon. And of course, it's also good to put moisturizer na oil-free, no? So, good for mga acne-prone skin. Hindi na lang mga ngayon ang nasa Billboard artista, no? Makalipas ang ilang buwan, heto na si Leticia. Mas blooming na matapos kumonsulta sa dermatologist at sumailalim sa tamang acne treatments. At hindi lang ang face niya ang nag-transform dahil mas fit and healthy na rin siya ngayon. Rumarampa na rin sa mga fitness competition. Talaga namang glow up ang transformation from head to toe. Ang 25-year-old naman na si Beatriz, acne rin ang naging sakit ng kanyang ulo. Selfie is life daw noon si Beatriz saan man magpunta. Pero nitong nakaraang taon, ayaw na raw niyang humarap sa camera.
Ang bida kasi sa kanyang mga selfie, ang pimples niyang galit na galit. At first po, sobrang onti lang po talaga niya. 2 lang, 3, pero malalaki siya. Kaya pinabayaan ko lang siya kasi sabi naman nila mawawala din po yun. Hindi naman daw talaga masela noon ang balat ni Beatriz. Nung nag-start na yung sobrang dami na po talaga, physically may pain na po siya kasi nga malalaki siya. Tapos masakit na siya sa mukha. Kasi lahat ng tao, yun na lang yung pinupuna sa'yo. I mean, kapag nakikita kayo, tinatanong nga, kasi ang kinis mo dati, tinatanong kung bakit anong nangyari, ganyan, bakit naging ganyan. Nagtatanong-tanong daw muna siya kung papaano masosolusyonan ang kanyang pimple problem. Pati yung mga kakilala ko na galing na din, nagka-acne na din, nagka-experience na ng acne, ayun, pinapabili nila ako ng gamot kung saan yung ititreat nun is fungal acne. Dahil sa mga nabasa, inakala niyang mayroon siyang fungal acne. Naggamit po ako ng mga ointment, yung mga prescribed lang sa drugstore para sa fungal acne. Pero ang kanyang mga tigyawat, imbis na mawala, lalong nagwala. Paliwanag ni Doc Jean, halos pareho ang itsura ng bumps na sanhi ng fungus at ng acne na sanhi naman ng bakterya. Kaya marami ang nalilito sa pagkakaiba ng mga ito. Unang-una, ang acne is not caused by a fungus. Pwedeng nangyayari na there's a secondary fungal infection in some cases, no? Especially kung maraming pinapahid or immunocompromised ang pasyente. There's no such thing as a fungal acne. Si Beatriz, kahit na anong pahid, hindi ho gumaling ang kanyang acne dahil pala sa kanyang maling akala. At nang magpatingin nga po siya sa isang dermatologist, nalaman niya na hindi pala fungus ang dahilan, kung hindi, cystic acne na pala. Ang cyst actually is when the contents of the acne becomes enveloped by a parang cover. Sa loob ng cyst na yon, makikita mo there can be an accumulation of oils there, of whiteheads, na andun sa loob ng cyst. Ang ganitong uri ng tagyawat, mas malalim ang tubo at mas masakit. Maituturing raw na severe case na ang may cystic acne. Maaari rin daw tumubo ito sa may mga edad na. Sometimes you also see cystic acne in the older population. Nasa 50s, gano'n. So, wala naman talagang age limit. But more prone dyan, of course, yung mga oily skin. Kasi even in the older population, there's hormonal changes like during menopause. So, some menopause patients are prone to develop acne. Pwede naman daw maiwasan at mabawasan ang cystic acne, ayon kay Dr. Jean. You can wash your face, with only a mild facial wash, Huwag muna sila gumamit ng mga sobrang matatapang. Pag naghilamos ka sa iyong face ay matatanggal yung oil pero walang pakiramdam na tight yung skin mo or yung tinatawag na squeaky clean. You go for good fats, like yung mga coconut oil, avocado, yung mga fishes, so these are good fats. This can actually decrease inflammation. Pag nila kukot-kotin, so it won't leave a big scar or it won't cause more inflammation or redness or irritation. The best pa rin is to consult a dermatologist, Kasi sa sobrang daming pwedeng ipahid, you should be able to put only what's good for you and what's essential and the best one for your type of skin. Dahil nagpakonsulta sa espesyalista, mas alam na ni Beatriz ang dapat gawin sa kanyang acne. Walang masyadong oily foods, tsaka less po sa karne. Dapat lahat ng products is mild. Walang alcohol, ganun, walang fragrance. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin si Beatriz sa kanyang pag-share ng acne journey sa social media. Nagbibigay rin siya ng tips sa kapwa niya, mga acne fighter. May breakout man o paminsan-minsan, caring-caring na raw ito ni Beatriz. Lalo't maingat na siya sa kanyang skincare routine. Ang sekreto? Siguruhing inirekomenda ng doktor ang mga produktong gagamitin para ang ating skin
fresh and healthy at ang mga selfie nagyawat free. Fit and fab after 50? Why not? Kaya naman ang ilang mga seniors gumagawa ng diskarte para maging healthy kahit nasa bahay lang. Iwasan lang na sumakit ang balakang o kaya naman mahilo o malaglaga ng kung ano-anong abubot. The show must go on, ika nga. Tulad na lamang ng grupo ng mga Pinay nanays from United States na mayroong kakaibang dance workout paandar. Halos 2 dekada na silang naninirahan sa South Carolina, USA. Todo acting at may pa-costume pa. Nag-uusap lang kami kung anong bagay na suotin. Last year kasi sa pandemic, at the beginning, yung kaming tatlo, nagsayaw-sayaw lang, kumakain. We do individual Zumba sa bahay namin. And then we just share the different music on our group, on our messenger group. And then we practice it until, the time for our Zumba date. Ako, 66 na, marami nang nararamdaman, especially my knee. It's my only exercise. Nawala yung sakit ng tuhod ko for some reason. When I started the Zumba, I could hardly raise my arm right here, but for now, it's pretty much 100% back because when we do Zumba, we try to do more of everything. Talaga namang oldies but goodies. Dito naman sa Pilipinas, game na game din ang mga nanay para sa mga dance workout. Bawas stress na, bawas timbang pa. Iwas sakit pa ng balakang at kasukasuan. Kasi nga habang tumataba ka, habang nagkakaedad ka, diba dumarating ka dun sa point na parang feeling mo, ay wala na, ito na lang buhay ko. Pero since nag-start ka ng gano'n, nahanap mo yung ikaliligaya mo, nawawala pa yung stress mo, mararamdaman mo din yung feeling na, parang feeling bata ka. 48 years old pero parang 28 daw ang galawan. Yung dating gawa mo as in bata ka sa 20s mo, up to now na ngayon nasa 48 ako, halos the same. Talagang wala rin pinagkaiba. Balanse rin ang oras niya para sa workout at bilang nanay. Sa umaga, papel nanay, namamalengke, magluluto, asikasuhin mo na yung mga bata, pagpasok sa eskwela. Yung free time mo na talaga ng hapon, dahil nagsisimula naman ng Zumba is 5. Natatapos siya ng almost 1 hour yun eh. 6:30 tapos na, so uwi na. Diretso uwi rin ng bahay agad. Pero bago pa man ang fitness journey niyang ito, aminado siyang napabayaan niya ang kanyang katawan. Totoo yun, talagang tumaba ako noon. Lalo na siyempre hindi ka kumikilos, bahay ka lang. Mahirap. Ang bahay namin dito sa Olongapo is Little Baguio. So, umaakit ako ng bundok. Hindi mo kakayanin talaga yung paakit ng bundok. Yung hingal, talagang ramdam mo yun. Nasa 215 steps lang naman ang dapat bunuin paakyat sa bundok para marating ang bahay ni Mary Ann. Yung pananakit ng ulo, kapag yung sobra ka, yung sinasabing papunta kang obesity, dahil sa sobrang katabaan mo, totoo yun. Andun yung nararanasan mong masakit ang ulo mo, masakit ang kasukasuan mo, lalo sa mga tuhod, mamanhid ng kamay, paa. Kaya talagang nag-focus din ako na, hindi pwedeng ganito. Baka maaga ako mamatay. Tumimbang ng halos 75 kilos si Mary Ann. At dito na siya nakaramdam ng mga sakit. Siyempre, habang nagkakaedad ka, andun yung masakit ng katawan mo, diba? Meron talaga ng ganon, headache, mga ganyan-ganyan, madalas yun. Buti na lang daw nahilig siya sa Zumba. Talagang naramdaman mo, talagang nagiging healthy ka, yung cardio mo, mas bumibilis yung metabolism mo rin. Dumarating tayo na feeling mo bata ka na. At mukhang umaaura naman yun sa pagmumukha natin. Noong 2017 ay naging shadow instructor si Mary Ann sa mga Zumba sessions. At simula noon, araw-araw na rin siya kung humataw. At sino
mag-aakala na pati sa TikTok, humahataw rin ang sayaw si Mary Ann. Dahil dyan sa mga anak ko. Yung mga anak ko unang TikTok, hindi ko pinapansin yan. Pandemic. Bawal lumabas ang mga lola, bawal ang Zumba talaga. At napokus ako dyan sa TikTok. Yun, nawilihan ko. Sabi ko, ay maganda rin pala. Mapapasayaw din naman pala ako. Pakaka-adip-adip ka. Kakanta ka dun din. Masaya. Nakakasumba nanay, ito mga simple basic steps na pwede natin gawin sa ating mga tahanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gawin ito bilang warm-up sa ating dance workout. Second step, wave, body wave, for 16 counts. 1, 2, 3, 4. Dagdagan ang intensity gamit ang body wave step na ito para ma-stimulate din paunti-unti ang ating kasukasuan. Third step, mga nanay, ito ang tinatawag nating lounge. Ready? Makatutulong ang side lunges sa pag-increase ng flexibility at pagpapatibay ng ating thigh muscles. Pati na ang pagpapatibay sa ating mga braso. Fourth step po natin is the leg curl. Makatutulong naman ang leg curl para sa pagpapalakas ng ating hamstring sa binti. Mga nanay, nakuha nyo ba? So, let's do it! Music! Kung dati one click away ang Zumba, ngayon, isang kembot na lang ay face-to-face na sila. Pwede nang lumabas, Zumba ng madalas. Tuloy ang workout basta nag-iingat. 3 hanggang 4 na beses kada linggo na kung rumampa sa Zumba ang squad ni Mary Ann. Haba din ng buhay mo kahit paano. Dahil unang-una, nawawala yung mga nararamdaman mo sakit sa katawan. Tapos nag-gain ka pa ng mga kaibigan. Yun ang kailangan namin eh. The more, the merrier daw ngayon sa pasumba ni Mary Ann. At pati ang mga senior citizens hindi nagpaiwan. Kayo may hiya kasi bakit ka mo? Doon yung makikita yung yung talent nyo. Malay nyo, nakatago lang pala yung talent nyo sa pagkembot. Tapos, nag-gain pa kayo ng mga kaibigan. Pagbabanat ng katawan at mga kasukasuan, wala sa edad yan. Galaw-galaw at sayaw-sayaw kapag may time. Para everybody, fit and healthy. Mga kapuso, sana po ay marami kayong natutunan sa loob ng isang oras natin pagkukwentuhan. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang hong ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman yung dermatologist, si Dr. G. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.